Ang pagpapatuloy. Lakas loob nga na inalok ng ating bida ang Dokkaebi na makipagkontrata ito sa kanya. Dahil pag pumayag ito ay matutulungan daw niya itong maging Dokkaebi King. Di naman mawari ng Dokkaebi ang magiging reaksyon sa mungkahing iyon ng ating bida. Kaya humalakhak na lang ito ng pagkalakas-lakas habang nakahawak sa kanyang ulo at sinabi sa ating bida na, baliw na daw ito at siguro daw ay wala na ito sa sarili nitong kaisipan kaya niya nasabi iyon. At na-realize na daw dapat niya iyon nang makita niya na ni-reject nito ang offers sa kanya ng mga constellations. Naisip naman ni Doc John na tama daw iyon dahil ng oras ng sponsor selection ay hindi ito pumili ng constellation na pwede sa kanyang mag-sponsor. Nagpatuloy naman sa pagsasalita itong Dokkaebi na nasabing, hindi daw nito alam kung paano nalaman ng ating bida ang tungkol sa Starstream pero hindi daw niya tatanggapin ang offer ng ating bida sa kanya. Dokkaebi daw siya at hindi constellation kaya hindi daw ito pwede maging supporting constellation nito. Tinagot naman agad iyon ng ating bida na nasabing, sa tingin daw niya ay hindi naiintindihan ng nilalang ang gusto talaga niyang sabihin. Dahil hindi daw nito ipinapakiusap ang sponsoran siya nito. Dagdag pa ng ating bida na hindi daw niya habol ang kapangyarihan nito kundi ang kanyang channel. Nalulubuan pa rin nga doon ang Dokkaebi kaya humingi pa ito ng karagdagang pagpapaliwanag sa ating bida. Paprangkahin na kita. Gusto kong pumasok sa eksklusibong kontrata sa iyong channel ang sabi ng ating bida. Sandali, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong pumasok sa stream contract kasama ako? Ang patanong namang sagot ng Dokkaebi. Tinang-ayo na naman iyon ng ating bida at pinaliwanag na nga sa panel na ito kung ano ang stream contract. Stream contract, ang kontratang pinasok sa pagitan ng constellation at ng mga Dokkaebi. Para sa paghahati ng kinitang coins. Ang host na Dokkaebi at incarnation ng constellation sa kanyang channel. Ang kapalit naman noon ay kung sino man ang may-ari ng channel ay makakatanggap ng coins na kinita ng incarnation bilang commission. Dagdag pang pagpapaliwanag ng ating bida. Kadalasan daw ang incarnation ay walang masasabi tungkol sa kontratang nabanggit. Dahil bagaman sila ay sponsored. Ang totoo ay ang tingin lamang ng constellation sa mga incarnation na tulad nila ay kanilang mga alipin. At dumako na naman ang panel sa Dokkaebi na parang mahahawa na sa pagkasira ng ulo, nasabi nito sa ating bida na nakakatuwa daw itong kausap. Dagdag pa nito, hindi daw niya alam kung saan narinig ng ating bida ang tungkol doon, pero ang lakas daw ng loob ng taong katulad ng ating bida na sabihin ang tungkol sa Starstream contract. Lalo na at wala man lang itong supporting constellation. Ang galit na namang bulalas ng Dokkaebi. At sinagot naman agad iyon ng ating bida na yun daw ang eksaktong dahilan kung bakit dapat tanggapin ng Dokkaebi ang kanyang offer. Dagdag pa nito na kung ano ba daw sa tingin niya ang dahilan kung bakit sumasali sa Starstream channel ang mga constellation. Ang dagdag pang pagpapaliwanag ng ating bida sa kanyang isip, ang mga subscribers daw ng Starstream ay nahahati sa dalawang grupo. Ang una ay ang mga thrill seekers na nagpapalipat-lipat ng channel para humanap ng mapaglilibangan. Ang pang-alwa naman daw ay ang mga incarnation seeker na naghahanap ng kanilang incarnation sponsor. Patuloy na pagpapaliwanag ng ating bida sa Dokkaebi. Nasabi nito na kung gusto daw nito na umunlad ang kanyang channel. Kailangan daw nitong makontento kahit alin man sa dalawang grupo na magugustuhan ng kanyang mga subscribers. Tinagot naman agad iyon ng Dokkaebi ng may konting pang-iinsulto na kahit medyo kahanga-hanga iyon ay paano naman daw iyon nakaapekto sa ating bida. Sumagot naman ang ating bida. Na ang tigas daw nito kaya hindi na daw ito nagtataka kung bakit ang bilang ng subscribers nito ay nasa 3 numero lamang. Tumahimik ka at sabihin mo na agad ang pinapanto mong sabihin, ang tugon ng Dokkaebi sa ating bida. Ano kaya kung merong channel na kayang ma-entertain ang dalawang klaseng subscribers at nagpapakita ng interesting incarnation? Sumagot naman ng Dokkaebi na impossibly daw iyon. Ang constellations na naghahanap ng mas sponsoran nila ay kalaunan ay umaalis sa channel pagkatapos ng sponsor selection. Pero paano naman kung merong incarnation na tumanggi na kumuha ng supporting constellation? At paano kung ang isang incarnation ay mas nagpakitang gilas kahit na wala itong supporting constellation? Ang patanong na sabi ng ating bida sa Dokkaebi nagigil na dahil sa mga nalalaman ng ating bida. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi ka pumili ng supporting constellation? Ang tanong ng Dokkaebi na sinang-ayunan naman agad ng ating bida. Nasabi pa nga ni Doc John na siguro daw ay sumisigaw na sa galit ang mga constellations habang sinasabing buksan mo ang iyong channel. Nang marinig nga iyon ng Dokkaebi ay para itong nagulat na pusa. Sa pagkakaalaala na saglit pala nitong sinarado ang kanyang channel. Para mag-usap silang dalawa ni Doc John ng walang nakakarinig at nakakakita.
Siguro ay mamatay-matay na ang mga constellations para malaman kung sino ang nangahas ng ganoon sa regressor. Kung nakikita ba talaga nito ang hinaharap? Kung bakit siya nakain ng si Serpent o kaya naman kung totoo ba talaga akong prophet? Ang pabirong sabi ni Doc Ja sa nilalang na ito. Tinabihan naman ng Dokay B na tumigil na ito dahil grabe naman daw ang pagmamataas nito dahil ang tao daw ay walang kalaban laban sa incarnation na may supporting constellations, at yun daw talaga iyong totoo. Pagkasabi ng ganun ng Dokay B ay agad namang sumagot ang ating bida na yun daw ang eksaktong bagay na gusto niyang sabihin at patunayan dito. Kaya ang kailangan na lamang daw gawin ng Dokay B na ito ay isarado ang bibig nito at gawin na lamang ang sinasabi ng ating bida. Dahil gagawin daw talaga niya itong Dokay B King. Isip na isip naman ng Dokay B na ito sa sinabi sa kanya habang ang ating bida naman ay nakatingin lang sa kanya na may seryosong mukha. Para magpatuloy ang trabaho ng Dokay B ay parang nakapagdesisyon na ito sa mangkahi sa kanya ng ating bida at agad na nagsabing. Timulan daw nila iyon sa pag-check out. Kapag binigyan siya nito ng 5,000 at 100 coins dahil sa pagkabigo sa nakaraang senaryo. Tinagot naman agad iyon ng ating bida na si Doc Ja na kung ano ba daw ang pinagsasabi ng Dokay B na ito dahil hindi naman daw siya nabigo. Sapagkat sa oras nga daw na iyon ay tutuperin pa lamang daw nito ang mga kondisyon. Habang naguguluhan ng Dokay B sa mga naririnig ay minungkahi naman agad ng ating bida na buksan ang channel nito dahil malapit na daw iyon magsimula. Hindi nga nagtagal ay may lumabas na notif na nagpagulantang sa Dokay B na parang hindi alam na merong ganoon doon. Si Doc Ja naman ay tiningnan lamang ang laman ng notif kung ito ba ay katulad ng inaasahan niya. At pinakita na nga ang senaryo. Ito ay may kategoryang hidden. May hirap na A+ at ang patakaran para maklear ito ay mapatay ang si Serpent at makaalis. Pag hindi naman ito nagawa sa 10 araw ay kamatayan ang kapalit, ngunit pag nagawa naman ito ay makakatanggap naman ito ng 9,000 coins bilang reward. Nang makumpirma ang sinasabi ng ating bida ay binaling na agad ng Dokay B ang kanyang atensyon sa mga constellations na nagalit dahil sa biglaang pagsarado ng Dokay B na ito ng kanyang channel. Nagmamakaawa ang Dokay B na ito at sinasabing kumalma lamang daw sila dahil nangyari lamang daw iyon dahil sa error ng server at nangako na hindi nito sinadya na isarado iyon. Habang todo nga sa pagpapaliwanag ang Dokay B na ito ay makikita naman natin ang ating bida na naghahanap na ng item na pwede nitong mabili. At mapakinabangan sa isang di kilalang bilihan. Habang naghahanap ito ay bigla na lamang nitong natanong sa sarili kung yun lang ba daw talaga ang item na pwede nitong mabili. Nang wala itong mapili ay hinanap nito ang search function para sa madali ang paghahanap ng item na gusto nito. Habang natatawa pa nga ang ating bida ay nasabi nito kung paano nito nagagamit ang Starstream Cash Shop sa pamamagitan lamang ng pananakot niya dito. Ang Dokay B Shop daw na ito ay mabubuksan lamang kapag ang channel nito ay nakabukas din. Kaya daw ang Dokay B na iyon ay grabe ang pagpapaliwanag tungkol parent sa pagsarado ng shop nito. At makikita nga natin na umiiyak na nga ito mapatawad lamang ng kanyang mga manunood. Habang umaarte nga ang Dokay B mapatawad lamang ng mga manunood na constellations ay humingi naman ng konting tulong ang ating bida sa Dokay B. Tinagot naman agad iyon ng Dokay B na nasabing ang search button daw ay nasa kanang banda sa ibaba. Na parang alam na agad nito ang gustong itanong ng ating bida sa kanya. At agad namang nagpasalamat doon si Doc Ja. Makalipas ang ilang segundo ay nakita na ng ating bida ang hinahanap nitong search function. Napatingin ito sa presyo ng mga items na naruroon kasunod ang pagkagulat dahil sa mahal ng mga item na kanyang nakikita, kaya nasabi na lamang ng ating bida na hindi daw pala iba sa mga tao itong mga Dokay B. Kailangan lamang daw niya na hanapin ang dalawang item. Kasunod nga noon ang pagbanggit sa mga salitang search item, Ancient Dragon. Nang marinig iyon ng Dokay B ay para na naman itong nagulat na pusa. Napa-holy crap nga ito at nasabing paano daw iyon nalaman ng ating bida. Tinagot naman agad iyon ni Doc Ja na ang sabi. Pinanggit lamang daw niya ang kahit ano na may astig na pangalan na naisip niya. Sabi pa nito sa sarili. Ang ganong pangalan daw ay karaniwan na sa mga games. Kasunod noon ang pagpapaliwanag sa kung ano ang Ancient Dragon. Ang item na ito ay may pangalang The Heart of the Ancient Dragon. May grade SS, ang puso ng Ancient Dragon na si Ignites na napapalooban ng mana. Ang mana na tinataglay nito ay nalalapit na sa walang kaubusan. Ang matagumpay na pag-transplant nito ay mabibigyan ng gumagamit ng Hellfire Affix. At ito ay nagkakahalaga ng 1,500,000 na coins. Sa isip ng ating bida. Ayon daw sa TWSA. Ang may-ari ng item na iyon ay nasa Italy. Na isa sa napakaswerteng lalaki. Ang sponsor daw noon ay napakayaman at binigay ang naturang item sa kanya.
Dagdag pa nito na sa mga ganong pagkakataon daw ay parang gusto niyang magsisi sa hindi pagpili ng constellation. Habang nag-iisip-isip nga si Dokja ay nakatitig naman dito ang Dokkaebi na nasasabi rin sa kanyang isip na. Sa tingin daw nito ay nagsisinungaling itong lalaking ating bida. Sa patuloy nga na panggagago ng ating bida sa Dokkaebi ay nagbanggit na naman ito ng mga high-grade items sa pagbanggit ng salitang Search, Archdemon's Eyeball. Search, White Star Weapon Aura. Sa mga narinig na naman nga na iyon ng Dokkaebi ay nagulat na naman ito, habang tinatanong ang sarili sa kung paano iyon nalaman ng ating bida, at parang hindi na aksident ang mga nababanggit nito. Makalipas ang ilang mga sandali ay parang nabili na ng ating bida ang dalawang item na sinasabi nito na kailangan niya. Nagtataka naman ang Dokkaebi dahil sa binili nitong 4 na bag ng mucus at thorns o malaking tinik. Dagdag pang tanong nito na kung ano daw ba ang paggagamitan ng ating bida sa sari-saring item na iyon. Tinagot naman agad iyon ni Dokja na nasa sa kanya na daw iyon kung gusto niyang malaman. At pinakita na nga ang mga items na nabili nito sa Dokkaebi shop. Sa pagkabili nito ng tig-4 ng item na iyon ay inanunsyo ng system ang 800 coins na nagastos. Samantala sa pagkakarinig ng Dokkaebi sa sagot sa kanya ng ating bida ay pinaalala nito na ang mga nabili nito ay walang refunds. Sumagot naman doon ang ating bida na alam daw niya iyon. Ang constellation naman na si Secretive Plotter ay napapaisip sa plano ng ating bida. Itong si Black Flame Dragon naman ay naipabatid din na hindi daw ito nasisiyahan sa bawat galaw ng ating bida. Sa pagkabasa naman ng mensaheng iyon ng mga constellation ay nasabi na lang ng ating bida sa isipan nito habang pang-ising-isi na wala naman daw pumipilit dito na panoorin siya. Maski ang Dokkaebi na ito ay napapaisip pa rin sa pinaggagawa ng taong nasa harapan nito. Kasabay ng pagsarado ng channel ng Dokkaebi ay makikita naman si Dokja na kinukumpuni ang mga item na nabili nito para sa paghahanda sa kakaharapin nitong senaryo. Habang nagkokumpuni pa rin nga ang ating bida ay sinabi sa kanya ng Dokkaebi na sana daw ay hindi nito nakakalimutan na hindi pa siya pumapayag na tanggapin ang alok sa kanya nito. Sumang-ayon naman doon ang ating bida at sa pabirong pagsabi ay sinabi nito na magkakasundo daw sila tungkol sa mga terms ng kontrata pagkatapos niyang maklear ang kasalukuyang senaryo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang Dokkaebi na sa panandali ang pag-alis nito. Tingnan na lamang daw nila kung makiklear niya ang kasalukuyang senaryo. Umiti naman dito ang ating bida dahil hindi kumontra ang Dokkaebi sa pabirong sabi niya. Sa pagpitik ng daliri ng Dokkaebi ay bumukas ulit ang kanyang channel at sinabing, good luck at sana daw ay gabayan siya ng mga storya. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang pag-alis ng Dokkaebi ay dinukot nito ang kanyang phone para tingnan ang oras. Nang makumpirma ang oras ay nasabi nito na wala na daw itong masyadong oras bago lumabas ang acid sa tiyan ng Sea Serpent. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pa at dumampot na agad ng pwede nitong gawing sagwan para makarating sa patutunguhan nito ng hindi lumuloblob sa tubig. Makalipas ang ilang segundo ay nakarating na ito sa kanyang patutunguhan at agad na kinuha ang isang bag ng mucus. Kumuha ng kaunti nito at inihaplas sa isa sa 4 nitong dalang tinik. Nang matapos niya iyon ay humarap ito sa kanyang target at naghanda sa paggamit nito. Mga ilang minuto pa ay makikitang naghahanda na rin ang tiyan ng Sea Serpent para ilabas ang acid nito na kailangan para tunawin ang lahat ng nakain nito. At ilang segundo pa nga ay sa wakas lumabas na ang hinihintay ng ating bida. Ang acid na pwedeng tumunaw sa kanya. Kasunod noon ay makikitang hinigpitin na ng ating bida ang pagkakakapit sa malaking tinik. At sa pagkakabuelo nga na ito ng ating bida bago pa tumama ang tinik sa balat ng Sea Serpent ay sinabi nito sa sarili na makakalabas daw siya ng buhay mula sa tiyan ng Commander Sea Serpent. Pagkatapos noon ay doon na po natapos ang kasunod na episode ng ating series. Pasensya na po at na-delay. Wala lang po talagang spare na oras. Shoutout na lang po itong mga masusugid kong taga-subaybay. Maraming salamat po sa panonood, mabuhay po kayong lahat. Sa gustong ma-shoutout sa sunod ay mag-comment lamang po at like na din ang ating video, thank you.